pinanganak si Andres Bonifacio noong ika-3 ng Nobyembre taong 1863 sa Tondo, Manila. Maagang naunila sa mabigin nilapunan sa La Liga Pilipina. Noong ika-7 ng Hulyo taong 1892, itinatag niya ang katipunan. Dahil dito, kinilala siya bilang ama ng hipagsikat at Rebolusyong Pilipino at tinawag na Supremo ng Katipunan. Noong ika-23 ng Agosto taong 1848, naganapang sigaw sa Pugaglawin. Sunod dito ay nagkaroon ng hidwaan ng mga katipunero na siyang nagbago ng lahat. Pinatagihip at pinatay ang ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Bakit nila ginagawa sa atin ko? Bakit? Wala tayong dapat ikatakot, Padre. Gapin natin ang katotohanan. Bakit kailangan madami tao? Kailangan patayin siya. Ano na walang tawa? Wala kayong pang-awa. Ano yan? Masama ng ugali niyo. Bakit? Masama ng ugali niyo. Bakit siya? Walang awa. Wag! Wag! Tumatak na sa isipan ni Andres Bonifacio. Dala-dala pa rin ang katotohanang pagmamalupit ng mga Kastila hanggang sa siya'y lumaki. Indio, saan ka pupunta? Dito lamang ako natira. Galing trabaho. Sedula. At daan-daan sa pagbunot. Totoo. Totoo ba? Totoo nga. Oh, totoo. Sa kalagitnaan ng pananakop ng mga Kastila, nakilala at nakita ni Andres Bonifacio si Dr. Jose Rizal sa pagpupulong ng La Liga Pilipina. Aniya, hinahangaan ang mga gawang nobela ni Dr. Jose Rizal. Sumapi siya sa samahang ito hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Dali-daling pumunta si Andres sa rehas kung saan kinulong si Dr. Jose Rizal. Binalak niyang itakas ng doktor ngunit hindi ito pumayag. Labagman sa kalooban ni Andres ay umalis na lamang siya at tinanggap ang katotohanan ng parurusahan si Dr. Jose Rizal ng mga Kastila. Ano na ang mangyayari sa La Liga Pilipina? Gayon ang dakit ni si Rizal. Paniguradong dadakpin din ng mga praile ang mga kasapi at sumusuporta rito. Di tayo makukulong kung kinakailangan na laban ako. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Ano nang gagawin natin? Hindi tayo maaaring tumigil na lang sa paglaban. Kailangan natin tumilos at ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay bagong samahan ang bubuklod sa taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Ang panganib man ng ating tatahakin, pero hindi dapat tayo matakot kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo, ang kataas-taasang, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagtungo si Andres Bonifacio sa simbahan na kung saan nandoon nakaupo ang babaeng kanyang magiging kakampi at mamahalin habang pagkatapos ng dalawang maglingkod sa Diyos ay lumabas sila ng simbahan para lamang masaksihan ng brutal na ginawa ng mga praile sa ating kababayan. Parang awa niyo na, Padre. Dinadapuan ng malaria ang aking anak. Kung maaari lang ho, makuha ang aking sahod. 3 buwan na ho kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay na pamilya. Kilala ko yung tao Parang na. awa niyo na. May sakit ang anak ko. Mierda! Marami ka pa sinasabi. Ikulong nyo ang demonyong to. Kayo ang demonyo, magnanakaw, manggagahasa, mamamatay tao. Kung ayaw nyo matulad sa demonyong to, matuto ang sumunod sa utos ko. Maging aral ito sa inyo, mga Indio. Ano po? Ba't ka kasi lumaban? Sabi ko naman sa'yo, sumunod na lang tayo.
Paano mo makaintingnan yung mga kalupitan ng mga praling yung Andres? Andres, wala man lang tayong ginawa. Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung saan, kailan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Andres, pinapatay na nila ang kapwa natin kung saan. Kinagabihan, nagtipon-tipon sina Andres at ang mga kasamahan niya sa kilusan upang pag-usapan kung ilan na ang bilang ng mga kasapi sa himagsikan. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at tahimik ang ating bayan, bago ito sakupin ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inaabuso ng mga Kastila, lalo na ang mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan, masamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo na ngayon ang pinagbibintangang traitor. Anong nais mo ang iatol sa kanya? Kamatayan. Emilio Aguinaldo, ngayong kasama ka na sa kilusan. Anong nais mo ang itawag sa'yo? Pagdalo, Supremo. Opisyal na ang kasapi ng kilusan si Emilio Aguinaldo. Nagdaan ang mga araw at patuloy pa rin ang paglaganap tungkol sa kilusan sa buong bansa. Marami ang sumang-ayon rito, kaya pinatawag sila Andres Bonifacio para magpuro. Ngunit ang tadhana minsan ay sadyang mapaglaro. Oo, anak ko. Anak ko. Wala ko doon para iligtas ka. Oh, Diyos ko. Lumipas ang maikling panahon. Isang hindi inaasahang pangyayari ang siyang maglalantad sa kilusan na binuo ni Andres sa mga Kastila. Isang katipunero ang nagsumbong sa mga Kastila tungkol dito. Pinagpapatay nila ang ibang kasapi sa kilusan na siyang nagliksi ng dugo ni Andres. Kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo na may kakayahang lumaban, tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na kanilang hinahangad. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon. Kung ano sa tingin mo ang nararapat para sa kanila. Napakarami na ang mga nabiktima ng mga Espanyol at mas marami pang mga matay kapag hinal na pagdilo ng kanilang pangapi. Sulong natin ang ating mga buhay sa mapanganib. Ilang araw mula ngayon sa gabi ng Agosto 9, sisimulan natin ang revolusyon. Ipinatawag ni Andres sa mga katipunero upang wakasan na ang pagkaalipin nila mula sa mga Kastila. Labas ninyo ang munting sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalit sa ating lahat. Katipunan, kailangan na natin wakasan ng 200 taong pananakot ng Espanya. Kulang man tayo sa mga sundatan, lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Dahil tayo ang mga anak ng bayan, tayo ang nagmamayari sa lupang ito, sa atin ng bayan na ito. Punitin ang sedula! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Kinagabihan ng 29, sumulong na ang katipunan sa pagsugod laban sa mga Espanyol. Ang labanan na iyon ang naging resulta ng pagkawala ng ilang mga kasapi sa himagsikan. Buhay ng mga katipunero ang naging kabayaran upang matamo ang kalayaan. Nagdaan ang oras at panahon na mayagpag ang katipunan sa buong panig ng bansa. Ngunit hindi lahat ng laban na parating ay nagwawagi. Sunod-sunod ang pagkatalo ng katipunan sa Manila. Nakarating ito kay Emilio Aguinaldo at nagpa siyang magdaos ng halalan upang malaman kung sino ang karapat-dapat na pangulo sa bagong gobyernong itatayo. Ngunit hindi naging maganda ang resulta ng halalan na ito kay Andres. Binastos at insulto siya ng mga tao sa loob ng halalan. Ipinadakip na nga si Andres mula sa baryo nito kasama ang kapatid niyang si Procopio Bonifacio. Wag na yan dyan! Pasensya na kapatid. Sumusunod na sa utos. Kaninong utos? Hindi mo papatayin na nakatalikod.
buhay. Ang tanging hinalay ni Andres Bonifacio para ipaglaban ang ating kalayaan. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa inang bayan?